Nakarating sa atin ang mga chika boom boom na talagang eto over the weekend ay binabraso si Alan Cayetano. Binabraso ng Bangag Administration kasi takot na takot talaga sila na masimulan yang flood control investigation na kung saan mastermind nga si Bangag. Ang question natin, although parang nabagit natin kahapon ano na mag magpapaareglo ba? Okay? Papayag ba si Cayetano na ang mangyayari kasi na mag-stick siya as vice president, as a president, okay, as Senate president, but, okay, hindi niya ipapatawag yung mga tunay na mastermind o tunay na sangkot. Alright? Kasi ang mangyayari, possible, hindi naman natin, kasi alam mo naman yung mga bangag na yan, mga palangga. Di ba? Yung mga in-expose natin, pag nalaman nila, babago nila yung script. Pero hindi nila mabago ang script dahil lahat ng mga in-expose naman natin dito is naging vindicated tayo. So, ang mangyayari, binabraso nila si Cayetano na you stick there as Senate President, but with regards dito sa investigation, kami ang masusunod. Ibig sabihin, ang bangag ang maleta gang. Kaya naman, hinanap natin yung mga nakaraang debate, especially noong 2016 election ni Cayetano at ni Bangag Jr., na ako bilang isang Bangag supporter noon ay gigil na gigil ako kay Cayetano. Pero ngayon, dahil nakita na natin, di ba, ako, 2022 pa lang talagang tinapon ko na yung mga bangag na yan dahil nga mga magnanakaw yung mga hayop. So ang aking pakiramdam dito na magpapareglo ba siya? Yun yung tanong. Kasi nakikita ko malalim to eh. Malalim yung sugat ng away yung hindi pagkagusto ni Cayetano dito sa Bangag. Okay? At the same thing with Bangag. Okay? Tignan natin to ha. So thank you, Senator Marcos. Can I have my 1 minute? This 2016. Pati yun, nanakawin mo pa rin. Debate. Sabi niya, ini-insist ni Cayetano yung kanyang 1 minute time for that debate 2016. Sabi niya kay Bangag, pati yun, nakawin mo pa rin. Remember that? Sa Pilipinas, pag antibiotics, pandesal, ang nanakawin mo, sigurado huli ka. Pero pag nagnakaw ka ng malaki, magiging congressman ka. Yan. Pag mas malaki ninakaw mo, magiging senador ka. Pag barkada Bangag. mo sinapoles, siyempre sinapoles, i-clear ka, barkada mo siya eh. Kasi nga nakatanggap si Bangag, si Satanas, doon sa pork barrel, doon sa Napoles issue. Alam niyo, nasa Jaro yan. Kaya grabe. Tignan natin. Diba? Magiging vice president ka. At pag naging presidente ka, mga kasama mo, kasama na sa corruption. No, I was just wondering kasi sinasabi ni Senator Alan, pagka malaking ninakaw mo, maging congressman, mas malaki maging senador. Is that how he became congressman? Is that how he became senator? It's not how I became congressman. It's not how I became senator. Well, mga kababayan, alam kong sa Europe nag-aral si Senator Bongbong kahit peke yung Diploma niya. Pero, Ibang issue na yan, Senator Alan. ang sinabi ko po na magiging congressman ka, that's sarcasm. Because it applies to many, not to all. Oh, not all. Exactly. Nakita nyo naman, di ba? Nakita nyo naman itong nangyayari ngayon. Alright? Nangyayari ngayon kay Bangag. Yes, sana patuloy siya maninindigan, no? Si Senator Alan Cayetano. So, yan yung challenge ngayon. Kaya nga nakaabang tayo. Pero ako naniniwala ako na hindi siya magpapasupil or hindi siya magpapayag dito sa Bangag administration na gawin siyang gawin siyang askal. Alright? Gawin siyang asong julul na sunod-sunuran lang, mga kababayan. Yes. Maging sunod-sunuran lang dito sa Bangag na ito. So, pag merong changes, alam nyo na, di ba? Kung merong changes, na let's say, for example, biglang nag-change soon si Senator Cayetano, so alam nyo na. Pero sabi ko nga, ako, yung nakausap ko kanina, sabi, I don't think so na papayag yan siya na magpapaareglo dito kay Bangag na ito dahil nakita nyo naman, mga kababayan, at halos magkapatayan na dyan sa Senate dahil sa utos ng Bangag administration na yan. So, tingnan natin, pinagtutulungan din, no? Pinagtutulungan din si
Senator Alan Cayetano ng mga kakampi ng mga Pinklawan, Bangagan, patungkol dito nga sa pag-change ng leadership, ang pagtalaga ng subcommittee na yan, ay talagang ang ginagawa nila ngayon ay i-intimidate, ipipressure ang Senate President at ang majority senators para bumaliktad sila or sumunod sa Bangag administration. Okay, it's okay, you stick with that majority, kunyari, pwede magpanggap lang sila. Then, kung ano yung utos ni Bangag ay susundin nila. Meaning, pag sinabing, imbisigan si Zatanas, si Pangandaman, si Tambaluslos, di ba? Kung yun yung straight na, yun yung magiging takbo, di ba? Ng investigation ni Senator Marcoleta. But I don't think also Senator Marcoleta will allow that na madidiktahan siya. So yun ang gustong gawin ng mga bangag. Yan ang kanilang maleta areglo. At sabi ko nga ako, naniniwala ako na hindi yan mangyayari. Kasi malalaman yan ng taong bayan kapag nangyari yan. Right? So yes, napanood daw ni Luna yung debate na yon. True. So kaya nga sabi ko, during that time, gigil ako kay Alan Cayetano, pero nakita niyo naman, ako ang unang bumuljak sa bangag na ito. So ngayon, mga kababayan, dahil nga in the past, sinasabi ni Erich Sylvester, ang law bender at US identity fraudster, magnanakaw ng identity, sila virus na wala daw nasisimulan diyan sa Congress, like panukalang mga bills sa Congress, sa Senado, na wala pa yung mga panukalang bills kung mga dapat daw tutukan ng pansin sa isyong panlipunan. Paano nga maipupush? 'Di ba? Dahil nagwo-walk out ang mga yawa. And even yung mga maleta kongresistas, ayan, press conference here, press conference there, na sinasabi, bakit daw nung nag-change ng leadership ang Senate, bakit daw biglang itong inuuna ang flood control? Bakit hindi? Nakatanyo? I think ang nagsabi yun yung Redo, nag-press conference sila kanina, yung mga maleta kongresistas. So kita ninyo, talagang synchronized yung kanilang pag-kontra dito sa nalalapit na investigation sa Thursday dyan sa Pilipinas. Tignan nyo to. For sure, napakinggan ng iba sa inyo. Katulad dito, yung sinasabi ni Alan Cayetano, na sinasabi ni Tito Soto Miles, yung hayop na yan, na yung pagtalaga ng subcommittee ay illegal. Listen. Nagulat lang po ako na sa lahat ng pwedeng maging reaction ni Senator Tito, sabi niya it's illegal. Okay. Papasalamat ako sa mga matitinik nating mga netizens. Correct. Nauna pa kayo na tinignan yung Section 18 ng Rules ng Senate at yung Section 20 ng Rules on Investigations in Aid of Legislation. Ang point ko, sa lahat ng pwedeng reaction, bakit parang ayaw talaga na ituloy ito? Ayaw nga, kasi nga si Marcos Bangag ang mastermind. Why is control important? Because the chairman schedules the hearing. So meaning, kung mababalik sa kanila, iske-schedule ba nila yung flood control hearing? Kung iske-schedule nila, kontrolado din po ng majority at ng chairman sino ang iimbitahin. Correct. Kontrolado din kung once a week, once a month. Dati po, wala naman yung partial report eh. Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi, ang kailangan impartial, not partial. And paano ka maglalabas ng partial na hindi mo pa nabubuo yung theory kung ano talaga nangyari? Tignan niyo po, sabi ng Office of the Ombudsman, may mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. So paano ka maglalabas ng report na partial pa lang? And then, paano nangyari yon na panay oposisyon, na panay sa Senado? 1 trillion budget sa administrasyon, walang involved dito. Correct. Sa ibang mga panig ng gobyerno, walang involved pa dito. So, I'm not going to go into the details precisely. Okay, I think that's about it. Yung pinaka-importante niya sinabi. So, di ba, mga palangga, well, takot na takot sila kasi, takot sila, Joanne, correct. Ngayon, ang question natin dito,
mga kababayan, na kailangan talaga natin tutukan, ano ang mangyayari sa Monday? Okay? Dahil itong mga idiots, itong mga ulaga, ulaga 11, ang nakikita natin, paparalisa nila yung Senado. Paano nila ipaparalyze? Di ba, hindi makakapag-deliberate kapag kulang yung quorum. So, mag-walk out na naman sila. Di ba? Ano gagawin nila? Mag-walk out na naman sila. Let's say, for example, may mag-motion from the, what do you call it? Kasi itutuloy nila eh. Monday na. Itong, yung motion ni Senator Marcoleta para amyendahan etong Senate rules. So, anong gagawin nila sa Monday? Ito yung kabang-abang. So, mag-walk out na naman ng mga putang ina para hindi matuloy yung amendment tapos mag-a-adjourn sila? So, ano mangyayari dito? Kasi yun ang nakikita ko mga kababayan eh. So, hindi makakapagsimula kasi nga, mag-walk out sila ng mag-walk out, mga aasar lang sila. Kasi ipipressure nila si Alan Cayetano, dahil sinabi niya kahapon ni 2 days ago, ni Erich Sylvester, sa interview niya sa Bilyonaryo, na para daw bumalik ang dignidad ng Senado, dapat daw bumaba si Alan Cayetano. Kita mo tong putang inang ito? Sabi ko nga, ang kapal ng mukha. Dignidad? You talk about dignidad. Erich Sylvester, ikaw ang yawa ka, magnanakaw ka ng identity, nagkasala ka sa bansa ng Amerika sa pagnanakaw mo. Then you talk about dignidad, gusto mong tagalin si Cayetano dahil yun ang utos ng bangag sa inyo na i-pressure, gumawa kayo ng synchronization fake news, magpakalat kayo, mag-emotional appeal kayo na, simula naging si Alan Cayetano ang naging Senate presidency, yun na, nagkaletse-letse na ang Senado. Nakakahiya na, nag-aaway-away na. Di ba? Yan ang statement ni Bangag. Yan din ang statement ng mga julul na mga paring mga nakatanggap ng maleta. Di ba? So, ngayon, ang question natin dito, ano mangyayari palangga? Magkakaroon pa ba ng mga deliberasyon? Kasi mag-walk out ng mga ito eh. Right? Mag-a-absent ba sila? Anong gagawin nila? So, mapaparelisa ba ang Senado dahil sa kanilang, kasi nga, kitang-kita nyo naman, hindi sila nandyan, ang 11 na ulaga, hindi sila dyan para makiisa sa majority. Diba? Dahil nga sila ay utusan ni Bangag. Hindi sila papayag, mga kababayan, na hindi nila mabawi ang Senate presidency na yan. So sabi ko, kaya hindi natin alam, baka may susunod pa. Baka sa sobrang huramentado ni Bangag, magpagpadala na naman ng mga mamamatay tao dyan, gogorgorin silang lahat. Posible yun. Kasi ayaw nila makinig. Lahat sila tinitira the Senate President, di ba? Kasi once na matanggal na nila ang Senate President, hindi panalo ang mga putang ina. And I hope walang solid pa rin itong majority 30 na ito, walang bumaliktad, walang magpabayad ng maleta. Kasi alam natin, once na may bumaliktad dyan, sa kabila ng pagigipit, sa kabila ng pagkakaso ng mga bangag, ibig sabihin yan, nabayaran sila o natakot sila. Right? So, ang aabangan natin, mag-walk out ba uli itong mga hayop na to tomorrow? Sa Monday, dyan sa Pilipinas. Kasi, excited sila, di ba, sa impeachment. July, sisimula na rin yan. So, kung hindi sila papasok sila, mga kababayan, mag-walk out sila ng mag-walk out dyan, ang mangyayari dyan talaga, magulo. Ibig sabihin, maaantala yung mga important bills, sila rin, yung budget nila, kung hindi na sila papasok sana hindi lang sila pumasok forever, yung minority 11. Sana nga pumantay na lang yung paa nila para tingnan natin kung ano mangyayari.